Ang floater ay nagpapadali para sa isang angler na mas mapadali ang paghuli ng isda. Ideal ito sa mga freshwater, especially tilapia fishing, carp, bangus, and other fish live and freshwater. Tara, gawa tayo ng sensitive na floater para mas mapadali ang panghuhuli natin ng isda. Shout out po muna sa ating mga subscriber, sa ating mga silent viewer. Shout out po sa inyong lahat at sana po ay magustuhan nyo ang video natin sa araw na ito. Ito po yung sensitive floater na napakagandang gamitin para sa ating pangmimingwit sa freshwater. Bago ang lahat, intro po muna tayo. Paki-like na lang po ang ating channel, subscribe at pakipindot na po ang notification bell para updated po kayo sa susunod na mga video. Kailangan lang po natin ng straw ng juice. Yan po yung gagamitin natin sa paggawa natin ng floater. At ito po naman ay sobrang madali lang. Kagyan po natin yung pinakatulis yung kabilang dulo para po hindi siya pasukan mabilis ng tubig. Maganda po itong gamitin kasi po ay kaunting galaw ng isda ay kitang-kita natin. Yan. Okay na po siya. Tapos lalagyan po natin ng makukulay na plastic yung pinakaloob para po kita natin yung paggalaw ng ating floater. Maluwan lang naman po yan at simple lang yung nais kong ibahagi sa inyo sa bidyong ito. Tama-tama po ito kung tayo ay mamimingwit ng tilapia, bangus, karpa at kahit ano pong isda na nabubuhay sa freshwater. Napakaganda po nitong gamitin kasi very sensitive siya at napakaaluwang makita yung galaw ng floater natin. Kaya panoorin po ninyo yung ating video hanggang sa dulo para po makita ninyo na simple lang gawin ito at kayang-kaya po ng bawat isang angler, lalo't higit po yung mga mahihilig na mamingwit sa mga lawa, kahit po sa mga ilog. Okay na okay pong gamitin ang floater na ating gagawin. Simpleng-simple po ito. Kaya sana po ay makatulong sa inyo ang ating bidyong ito at makita po ninyo na mabilis lang gumawa ng ganitong klase ng floater. At habang pinapanood po natin yung paggagawa, shout out po sa lahat ng aking mga tropa sa SPC Anglers, kay Boss Alelex, kay Boss Julius, kay Boss Trevor at sa kanyang ama. Ganon din po kay Fidel, kay Ricky, kay Raymond. Shout out po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Shout out din po kay Pangulong Rico ng Pandin Lake at sa kanyang bise. Ganon din po sa kanyang mga kasama dyan po sa kooperatiba na namamahala para po sa isang maganda at kaaya-ayang Pandin Lake na talaga naman pong dinadayo na ng mga turista dito po sa bayan ng San Pablo. Kaya shout out po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Yan, nalagyan na po natin ng isang kulay asul, yung pinakaloob. Hanap naman po tayo ng iba pang kulay
para mag-iba't iba po yung kanyang disenyo, nang medyo maganda naman po yung ating plotter at nang madali rin pong makita kapag ginagalaw na siya ng isda. Ayan, kaunting galaw po o kaunting galaw lang ng isda, kitang-kita yan sapagkat magaan lang po yung pinaka-sinker na gagamitin natin dyan. Hindi katulad po noong malaki yung plotter na ginamit natin, mas mabagal po nating makikita kasi mabagal din yung bago maigalaw ng kumakagat na isda. Ayan. Bago natin malimutan, shout out din po kay Adrian, sa dalawang Adrian natin sa SPC Anglers. Shout out din po sa inyo at mabuhay po kayo. Kay Boss Kevin Okbina dyan sa Bicol, shout out din sa iyo at ingat lang palagi. Yan, papasukan naman po natin ngayon ang kulay blue na hindi katingkaran para po iba naman yung maging kulay. Yan. Tapos susundan po natin yan ng kulay dilaw para mas maging colorful po yung ating plotter. Yan. Medyo gupitin lang natin ang tama. Medyo mahirap lang bilutin yung plastic na ito kasi meron siyang langis madulas. Nasa inyo naman po yan kung anong klase ng plastic yung gusto nyong gamitin. Ito lang po yung nakita nating available ngayon. Na pulot lang po natin yan sa daan. Nung bumili po tayo o nang hingi tayo ng straw ng orange juice. Yan. Medyo madulas siyang bilutin. May langis. Pero tiyaga lang para meron lang tayong magamit. Dumudulas talaga siya. Pero makukuha rin yan sa tiyagaan. Yan. Yun. Kasya na yata. Mahirap talagang bilutin. Malangis yung plastic nating na simot. Pero pasasaamba at maayos din natin yan. Ayaw. Madulas talaga yung plastic. Talagang naging pahirapan pa yung pagbilot dito sa kulay yellow. Pero pag nabilot na natin yan at naipasok, mag-iiba na. Mas gaganda na yung ating ginagawang plotter. Yan, parang papasok na siya. Talagang nahirapan. Ulit na naman tayo. Medyo nahirapan tayo dito sa kulay yelong ito. Talagang madulas yung pagka-plastic niya. May langis kasi yung plastic. Yun. Yun. Kakasya na yata. Ayaw talaga. Talagang nagpahirapan pa bago matapos. Talagang kailangan din ng tiyaga pag gagawa at para ding namimingwit, kailangan ng tiyaga bago makahuli. Pero pag nakahuli naman, sulit. Para ding ito, pag nagawa natin,
sulit din. Ayan, pumasok na yata. Yun. Okay. Pumapasok na siya. Yun. Yun. Pumasok din. Ayan. Yun. Kulang pa ng isang kulay sa ibabaw. Yun. Okay. Ganda. Tapos na po tayo. At ito naman po ay ano kayang kulay ang ilalagay niya. Ating kaduling asul ang ilalagay natin. Talagang naging colorful din yung ating ginawang floater. Yun. Ayan, halos kaunti na lang at tapos na yung paglalagay natin ng makukulay na mga plastic sa loob ng ating straw. Ipakita ko na sa inyo kung magkakaigi yung ginawa natin ito. Ayan. Kaunting hilot para sumunod. Ayan. Ginamitan na ng tinting. Ayos. Pasok. Yan. Kakaunti na. Isang kulay na lang. Kailangan natin yung matingkad na asul lang ikakabit natin sa pinakadulo. Para maging maganda yung floater natin. Yan. Ito na lang yung kulang. At okay na tayo. Kapitan na lang natin ang kabitan ng swivel para maganda siya. Parang madaling pahigpitin to, hindi masyadong madulas. Dali natin itong maayos at may papasok. Yun. Sumunod na sa gustong mangyari. Yun. Yun. Binilot na. Ito na lang ang kulang. Para tapos na yung pagkukulay natin. Nasa sa inyo po mga ka-angler kung anong klase ng plastic, kung anong kulay ang inyong gagamitin. Base na lang po sa kung anong gusto ninyong kalabasan ng inyong floater. Ang mahalaga lang po na ipakita ko sa inyo yung paggagawa. At sana naman po ay nakatulong ito sa bawat isa sa inyo na makakapanood at interesado sa ating video ito. Yun, pasuin natin ng kaunti. Hindi pasukan ng tubig pag ginamit na natin. Yan. Okay. Yun. Natapos din. Okay na siya. Maganda ang kinalabasan. Madaling makikita pag ginagamit na natin sa ating pagbibingwit. Yan. Kakabitan na lang natin yan ng kabitan ng stopper para mas maganda siya. Yun. Papasok lang naman yan. Medyo mahirap-hirap lang din tong ipasok kasi para mahigpit siya. Pero goma naman yan, bumabanat yan, kaya kaya yun. Okay na siya, pumasok na. Yan.
May plotter na tayo. Isang sensitibong plotter para sa kaunting galaw ng mga isda. Kaya mas mabilis na makapanghuli tayo ng isda sa freshwater. Yan, okay na siya. At testingin natin kung maganda ba yung kanyang laro pag nasa tubig na. Yan, nakabitan na natin ang sinker. Testingin natin. Okay. Ganda. Okay. Kita naman po ninyo. Tirek na tirek at napakadaling makita pag ginalaw yan ng isda o inilubog. Kaya mas mabilis po nating malalaman na kinakagat na ng isda yung ating pain. At mas mabilis din po tayong makakapanghuli kung sensitive yung ating plotter na ginagamit. Maraming salamat po at hanggang sa muling video, pasubscribe na lang po ng ating channel.